So, napuno na natin yung isang tray and hindi pa tayo tapos kasi ayan o, may gitna isang buwan nakakaraan kasi medyo na busy tayo. So, ito nyo yung mga legi-legi na yan. One way rin po yan ng pag-aayos ano kasi natin yan. Tapos ito, yan. Yan, kakatin po natin. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating channel. At ngayon, nandito pa rin tayo sa Plant Museo ng Doktora ng Bayan. At siyempre, succulents yung ating topic ngayon. Ano? Another video para sa ating mga alagang succulents dito sa greenhouse. At ang gagawin natin ngayon is harvesting time. No? Pag sinabing harvesting time, ito yung mga cuttings no na pwede nating i-propagate para maparami sila. Samahan nyo ako sa pag-harvest ngayon dito ng ating mga plants no, mga stem at mga babies kung meron. And yan, kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, nandito tayo sa Plant Museo ng Doktora ng Bayan dito sa Mini Dino Park and Eco Garden para mag-harvest ng mga succulents ano. Kasi dami ng plants natin dito, napapadami pa natin sila lalo sa pagitan po ng propagations no, ng stem cutting na tinatawag ano. Samahan nyo ko kasi isa po yan sa ginagawa namin monthly or twice a month para mapadami rin yung mga halaman dito no. At tingnan natin kasi usually mga kinakat natin dito yung mga leggy na, tapos yung mga medyo matured na, tapos yan, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa natin. Tara, samahan nyo ako. So nandito tayo ngayon sa Plant Museo. At ayan, napakadaming succulents po dyan ano. At hinanda ko na itong ating lalagyan, tsaka itong ating cutter no, para makuhanan na natin ng yan, mga stem. Sige, tignan natin kung saan tayo magsimula. Meron ako usually nakita ito, yung unang pinagtitripan ko dyan. Tawag dito, pinagtitripan talaga ano. Yung mga ganito oh, mga leggy type kasi napaka, yan, eto meron tayo ditong cutter. At make sure lang na malinis yung inyong gunting ano. So kakat lang natin siya dyan no. O hindi, ayan, naragdag na. So cut lang tayo ng cut. Ito masyado nang mahal. Tapos kukuhanin natin yan ano, yung mga nalalaglag na yan. Yan, hawak ko sa itong camera ko. And yan, kunin natin dito. Ayan. So ayan, kumuha tayo. Medyo marami-rami to kasi pinakahuling ginawa namin to siguro may gitna isang buwan nakakaraan kasi medyo na busy tayo. So ito nyo yung mga legi-legi na yan. One way rin po yan ng pag-aayos ano, kasi kita nyo masyadong hindi na magandang tingnan pag masyadong legi. So kahit po stem lang yan, lalagyan natin yan dyan natin yan. Tapos ito yan, yan, kakatin po natin. Yan, ito yung mga ghosty plants na lumaki na. Sobrang lalaki. Yan. And samantalahin na rin natin kasi pag nakikita nyo yung ganyan, yung may mga parang itim-itim. Yan, ikat nyo yan kasi lalawak pa yan, ano. Yan, o, tingnan nyo, maitim na yung stem ng pinaka pinat natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung itim yan. Kasi kumakalat po yan, o. Pag hindi yan naagapan, maaring kumalat yan sa mga stem. Itong mga hindi na pwede yan, patapon na itong mga ganito no, yung affected ng mga parang fungus no, water fungus yung tawag dyan. So ayan, ito muna isang puno na itong ikat natin. Ito oh, kasi medyo mahaba-haba na sila at makalaki-laki, sobrang papayat na po yan at lilit yung mga dahon dahil yung travel time tubig matagal no, papunta dun sa pinaka puno niya or pinaka
dulo, no. So importante po na yan, i-cut siya para sa gayon yung pag-travel ng nutrients hindi ganon katagal. So yan pa, oh, dami na ring mga pwedeng i-cut dito. Yan, parang nagtitrim lang din kayo ng halaman, kaya sa mga succulents kasi medyo limited yung mga stem nila, hindi katulad ng ibang ornamentals na malalago at yan, one way din yan para mapalago niya tsaka gumanda yung forma. Kasi pag masyadong mahaba tulad nitong mga nandito, yan, for example this one, yan, kita nyo, wala ang layo nung dako niya, no. So kakat natin yan para sa gayon medyo lumapit-lapit yung dahon. Pwede nga dito nyo na ikat kasi ito pagdalawahin pa natin, and yan para tubuan. Ito yung mga ellen, tingnan nyo, pulang-pula yung pink na pink yung itsura ng ellen, parang siya naggagalit o nai-stress sa mga panahon. So ikat natin yan, and yan, magkakat muna tayo ng mga plants. So napuno na natin yung isang tray, and hindi pa tayo tapos kasi ayan, para kukulangin, konting-konti pa lang yung naikot natin, pero napuno na natin yung tray. So meron pa akong pangalawang tray, and ikot pa tayo dito. Naku, grabe, eto lalo to, apakalash nitong ating, ito po ay Darly Sunshine, kung mapapansin nyo po, tingnan nyo po itsura niya ngayon, ganyan po nangyayari sa mga Darly Sunshine natin sa lowland, pero ayan, ang lagu-lagu po nila at madaling alagaan yung mga Darly Sunshine, nagiging ganyan po. Kaya lang ang kulay nila nagiging parang sky blue yung kulay nila pagdating dito sa lowland. Medyo ingat-ingat lang po ako kasi pag nagbibideo ako tapos nagkakat ako, hindi ko nasasalo, nalalaglag. Anyways, ayan, ginaganyan ko na lang, pero kunin natin dyan, yan, dalhin natin dun, and yan, napupuno na rin tong isa na to, yan. And dito pa, yan, ako ito yung ating na vlog nung nakaraan, parang ayokong gupitin, nanghihinayang ako pero anyways, yung mga baba na lang siguro, tanggalin natin yan, and yan yung mga nakalawit, tanggalin na natin yan. Tingnan nyo, dami niya, diba, parang napakabilis. Kaso sabi ko nga, ito yung mga dako nila huwag nyo rin itapon kung halimbawang mahiwalay dun sa pinaka ginupit nyo, kasi pwede nyo naman sila paramihin through leaves propagations naman, anyways, ayan pa, sayang, kunin na natin yan kasi ganda sana ng forma nito kung palalaguin lalo, kaya napakalago na ganda nitong yan, mukhang yan yung ating California sunset na tinatawag, so ito rin, ang gaganda rin itong mga black na to, pwede na yan, ito mabilis dumami to, yung mga ganyang tipo, mga sermentosa, mga tumentosa yung tawag, ay mababalahibo. So ayan pa, ito, dami niya, wait tayong kumuha na para maparami natin. So ayan, look, diba, and ayan, dyan. So yan muna siguro at dumidilim na. Nakadalawang tray ako, medyo madami-dami na rin yan. Tapos yung tatanim natin,
at tuturo ko muna sa inyo kung paano yung gagawin. So ayan, ang dami nating nakuhang cuttings, iba-iba yan, marami pa doon sa ilalim, ano. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, ayan o, lumalagutok yan, natatanggal kasi mga dahon-dahon yan kapag halimbawang ginagalaw-galaw yung mga succulents, mga brittle yung mga dahon yan, malalaglag lang yan. Pero okay lang din yan kasi magbabawas naman tayo ng mga dahon yan eventually, katulad naman nasa ilalim na yan, para mailubog sila ng maganda sa lupa, ano. Kasi ang ganda rin itong mga tomentosa, tsaka itong ganda ng kulay, oh. Look, oh, diba, ang ganda yan. Medyo yung iba yan, medyo naka buka-buka sila, no? Hindi sila masyadong compact kasi nga dito sa lowland talagang nakakaranas siya ng ganyan, yung pag dahil nga wala tayong mga moist sa hangin katulad sa Benguet or sa Baguio or sa malalamig na lugar na talagang malalamig, nakukompress sila dahil nadidiligan sila, no? Kasi dito sa lowland medyo natatakaw sila sa tubig, ang tendency po humahaba, parang nagiging elongated, echulated, pero pwede naman niya maiwasan pag gupit, ano. Tsaka tinanggal ko na rin yung mga merong mga aphids, no, at malinis na katulad nito, yan, no, may mga ihi ng aphids, no, yung mga insect, kaya nagkakaroon ng itim na ganyan, yan yung mga ihi nila, and yan, tinanggal na natin nila para maalis na doon sa mother plant. Tapos ito, titreat na lang natin yan kasi healthy pa naman yung kanyang pinaka stem. So yan, ganyan yan. Ang gagawin muna natin is air dry muna natin to. Actually, pwede naman siyang idirekta na sa lupa, kaya lang ang problema sa kanya pag dinirekta mo, maaring maging cause niya is yung kung basa yung lupa lagi, may fungus, no. Tapos pwede niyang ma-acquire yun, matunaw siya. So para safe lang, air dry muna natin. Kahit ito po, iwanan nyo ng 1 linggo, no. Sabi ko nga, makita nyo po yan pag halimbawa 1 linggo meron na yung ugat-ugat dyan, no. At parang aerial roots na tinatawag, ano. So even nga po kapag halimbawang nakahaba sila or nakatanim pa, yan, makita mo may mga aerial roots, no. So yung mga merong ganito naman na parang dark, hindi po yan pwede. Kailangan po pag kinat nyo, yan, green, no. Pag black po na ganyan, tapon nyo na yan kasi wala na yan, may sakit yan, no. So kailangan kapag sakat, makikita nyo kulay green yung mga pinaka tulo, no. Tapos malalaman nyo naman kung pwede na siyang itanim kapag tuyo na, no. Tas pag may lumabas na mga aerial roots na, no, katulad nito may aerial roots na, no, pero lalabasan pa rin po yan ng aerial roots kahit na hindi na po siya nakatanim sa lupa, no. So yan muna po, tapos sa susunod nating mga video makikita nyo naman kung paano yung pagtatanim nito, no. So yan po muna yung ating na harvest dito sa ating plant museo. At gumagabi na rin at tayo mag-out na. So another succulents video na naman ang inyo napanood. At sa mga gustong mag-try mag-alaga ng ganitong halaman, yan po, lagi lang pong sumabaybay sa atin, ano, sa mga video natin. Maaari po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin subscribe button, pati notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunahor Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Tara na't mag-alaga ng succulent sa lowland. Kung hindi kayo nabubuhayan, panoorin nyo po yung mga video natin ng pagtuturo dyan, ano, para at least kahit pa paano, yan, matry nyo at magandahan din kayo, matuwa kayo sa pag-aalaga ng ganitong klaseng halaman. Thank you so much. This is Hermy Sunahor, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!